Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Kinumpirma nga ng Pangalawang Pangulo na ito ay may kaugnayan pa rin doon sa kanyang inaasahan na pagharap dyan sa bahagi po ng National Bureau of Investigation ang kaniyang mga paghahanda ukol naman sa pagsagot doon sa mga katanungan. May kinalaman ito sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa naging assassination remarks ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At isa sa mga layunin ng Pangalawang Pangulo ay mabatid na hindi lalagpas ang National Bureau of Investigation doon sa mga katanungan ukol naman sa iba pang mga usapin at si sentro lamang sa paksa ukol sa kanyang mga naging pahayag. Kung maalala kahapon ay naging tanging ang nagpakilala lamang na abogado ni Vice President Duterte na si Attorney Paul Lin ang siyang personal na nagtungo sa tanggapan ng naturang opisina at hindi naman humarap ang Pangalawang Pangulo. Nakasaad dun sa bit-bit na liham kung saan ay iginigit nga nito na may karapatan ang subject ng isang criminal investigation na alamin din naman ang mga katanungan ng mga investigador at hiniling din ng abogado ng Vice Presidente ang kopya ng reklamo laban sa kanyang kliyente o anumang dokumento na may kinalaman sa pagsisiyasat. Ayon pa kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, dahil nga sa hindi pagdalo ng Vice Presidente ay ipinagpaliban muna ang naturang pagsisiyasat at gaganapin na lamang ito sa susunod na mga araw at yan ay napagkasunduan na gawin sa 11 ng Disyembre. Ang layunin nito ay makapaghanda ang Pangalawang Pangulo ng kanyang magiging depensa ukol naman sa naturang pagsisiyasat. Una nga rito humarap sa investigasyon o hindi humarap sa investigasyon si Vice President Sara at naglabas na lamang ng kanyang video message. Ito naman ay para sa kanyang mga empleyado kung saan ay mga tauhan ng Office of the Vice President ang kanyang naging sentro ng naturang mensahe, pati na ang mga tumutulong umano sa mga opisyal ng kanyang tanggapan, maging ang mga doktor, abogado at iba pang mga personalidad na hindi nagpapasaklaw doon sa mga isyong pampolitika at tinutulungan ang kaniyang mga tauhan. Narito ang bahagi ng mensahe ni Vice President Sara Duterte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. The Office of the Vice President would like to express our deepest gratitude to all the lawyers, doctors, and other professionals who are helping the personnel affected by the ongoing crisis in the office. The legal documents are now with the lawyers, and the patients are under the expert care of healthcare personnel. All these back office support shall allow me and other personnel to focus on the OVP Thanksgiving, year-end activities, office utilization review, and the calendar year 2025 planning. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service to the Filipino people. We will not break. Shukran. Nakagihan ang mensahe ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang mga tauhan sa Office of the Vice President, pati na ang iba pang mga grupo umano at mga individual na tumutulong sa kanyang mga tauhan. Samantala sa kaugnay na balita, ito nga si Vice President Sara Duterte. Abay, may mga kahilingan pa sa National Bureau of Investigation bago ito humarap sa kanilang isasagawang investigasyon. Ibinahagi ng National Bureau of Investigation ang ilan sa mga request ni Vice President Sara Duterte kahapon nang mabigo itong umarap sa hearing ng NBI kasunod ng inilabas na subpoena sa kanya. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, humihingi ang Vice Presidente ng clear copy ng complaints o reklamong isinampas sa kanya at maging listahan daw ng posibleng mga tanong sa kanya. Ayon naman kay Santiago, bilang siya naman ang pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa bansa at bilang respeto ay magko-comply sila sa kahilingan nito. Pero pagdating sa listahan ng mga itatanong sa kanya sa investigasyon, pag-uusapan at pag-iisipan pa raw ito ng NBI. Paglilinaw ni Santiago, dalawa naman ang focus ng investigasyon nila. Una ay ang banta ng bise laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, House Speaker Martin Romualdez, at ang pangalawa ay ang anyay natatanggap niya ring banta sa buhay niya. Sinadya rin daw na i-reschedule sa December 11 ang hearing para may sapat na oras ang Pangalawang Pangulo para makapaghanda. Pero kung nanaisin naman daw nito na isagawa ng mas maaga ang hearing ng NBI ay papaunlakan naman daw nila ito ayon kay Santiago.
Sa ngayon, umaasa ang NBI na makikipagtulungan ang bisa sa kanila. Sakalang hindi ulit ito sumipot sa December 11, sinabi ni Santiago na magtutuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa kung ano lang ang hawak nilang ebidensya sa ngayon. Pag-usapan natin ngayon yung latest na mensahe ni BP Sara na kung saan pinasalamatan niya tayo ng mga supporters niya at saka yung sagutan ni Ombudsman Martires at saka yung USEC ng DOJ. Shut up, sabi niya. Dito, pag-usapan natin yung posibilidad na mababasura ang mga kaso na isinampa o isasampa laban kay BP Sara. Ito, post ito ni PH Update, isang kaibigan nating vlogger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. The Office of the Vice President would like to express our deepest gratitude to all the lawyers, doctors, and other professionals who are helping the personnel affected by the ongoing crisis in the office. The legal documents are now with the lawyers, and the patients are under the expert care of healthcare personnel. All these back office support shall allow me and other personnel to focus on the OVP Thanksgiving, year-end activities, office utilization review, and the calendar year 2025 planning. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service. Palakpakan muna natin itong si BP. Kaya ho mahal na mahal itong si BP Sara. Hindi ba tinanggalan ng budget? Na hindi lang ho kalahati. So, ganyan pang ating BP, parang like father, like daughter. Palagi siyang nagko-communicate sa kababayan nating Pilipino. Malala nyo nung pandemic, halos twice or 3 times a week na napapakinggan natin ang Pangulong Duterte nagsasalita, kaya nabibigyan tayo ng lakas ng loob. Pandemic yun global crisis. So, ito ngayon, si BP Sara, mula nung naging palaban na siya, palaging nagsasalita, press conference, ganyan, mensahe. Hindi katulad ng isa na tahimik. Okay? So, punta natin yung basta pasalamat. Punta tayo doon sa balitaktakan o sagutan, yung shut up. Nagsalita ang Ombudsman Martires. Shut up, sabi niya sa DOJ. Puro sa kalahati. Para, ito na. Ito, yung usapan pala ni Congressman Marcoleta sa which is looking into the alleged misuse of more than 600 million confidential funds by the Office of the Vice President and the Department of Education. Unquote. Ngayon naman mga kababayan, punta naman tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan natin kung anong kanyang mga punto de vista kaugnay dito sa usapin na to ng subpina, investigasyon dito kay BP Sara, kaugnay dun sa kanyang mga tinuran noong nagkaroon po siya ng press con. Ito, pakinggan natin itong si Rodante. When I believe we reached the point of no return. Point of no return. Maikli naman yan. ang sabi ni BP, tinatanong siya rito tungkol dun sa relationship nila ng Pangulo at ng administrasyon. So yun ang pala ibabalik pa. Ang sabi niya, I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear na parang they are really going after me. So para sa kanya, wala na, hindi na magkakasundo. So pagka wala nang reconciliation, wala nang pag-asa. Parang sinong pagsasalita, I have crossed the Rubicon. Mas malalim doon, no? Point of no return, sabi nila. So yun naman. Yung Rubicon, ano yun, ilog yun sa... Ilog pa yun. Pag ginagamit yun, parang metaphor. idiomatic na metaphor. Opo.
I have crossed my Rubicon. Oo, ganun pala yun. Wala na. Sabi niya, wala talaga. point of no return. Ang alam namin ni Okay, so, kung totoo, sincere from the heart, yung sinasabi ng Pangulo na ayaw niyang ma-impeach si BP Sara, parang nagano na may reconciliation pa ba? Kasi gusto ng Pangulo, huwag niyong impeach. Kaya lang, sagot ng BP, point of no return, wala na. Tuluyan nang nawasak ang unity. Wala nang pag-asang mag-reconcile. Kung ako ang inyong tatanungin, maganda sanang mag-reconcile. Kasi tayong mga, yung nasa laylayan, mga kawawang mamamayan, Pilipino, ang maapektuhan sa kaguluhan sa politika. Diyan, I will cross the bridge when I get there. Sasalita ka na naman kanto. Wala na naman ang sagot ni Pangulo. Eto po, ha? Kung malalim ang sabi ni Inday na I will reach the point of no return. Tinapitin lang kasi yung para nakanganga pa ako eh. May kantong pa yun. Mas malalim po, pero maikli. Malalim na maikli ang pahayag ng Pangulo. Pakinggan po natin. Ayan. Never say never. Sana sinabi ito rin. Never say never. Never say never. Anong ibig sabihin? Anong never say never? Talagang bangag na to, kung ano na lang pumapasok sa utak niya. Anong never say never? Sinabi niya na. Ang pagkaintindi ko sa never say never, do not give up. Correct me if I'm wrong. Gusto ng Pangulo makipagbati. Ayaw na ng isa eh. Never say never. Don't give up. Suyuin pa rin natin si BP Inday Sara. Ganun ang pagkaintindi. James Bond din. Yun nga, sa pelikula. Pero alam ko kung kanta yun ni Justin Bieber eh. Never say never. Alam mo, yan. Yan na nga yung kung pinag-uusapan. Sabi ko nga sa inyo, yan mga walang kakwenta-kwentang dinidiscuss. Kasi ang pinagmulan, ayusin natin, baka sakaling maayos. Pangulo at saka pangalawang Pangulo ng Pilipinas, kailangan niya na hindi nag-aaway. Sapagkat din nakasali yung governance. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, yung sinabi ng isa at sinabi ng isa ay i-analyze pa natin, wala tayong makukuha mabuti doon. Pero ang report nila dyan, Jen, ay positive, ha? Ang ibig daw sabihin dyan ng Pangulo, hindi pa niya isinasara ang posibilidad na magkasundo sila ng Vice President. Ganyan sa punto rin sa doon sa never say never. Ganon? Sabi, wag mo tultukan. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Yun namang sinabi no sa punto ni BP Inday naman ha? No point of no return. Parang wala nang atrasan. Wala nang bawian. Wala nang bawian. Salitang kanto, tawag sa amin niya sa gawing mga batang kagit, topo-topo barega. Pero palagay ko kaya nabanggit yan ng Pangulo, dahil may nauna na siyang pahayag eh. Hindi ko naman narinig na yung kanyang sinabing never say never ay reference doon sa sinabi. Mahirap yun eh. Mali mo may tinanong na iba. Yun nga po yung tanong. Kaya sabi ko dapat isinama yung tanong doon sa SOT. Kasi yun ang mahirap. Hindi tayo pwedeng mag-speculate. Hindi ko alam na yung never say never ay sagot niya direkta doon sa sinabi ng Vice President. Kaya follow-up question na yun medyo hindi ko dinidiscuss pag gano'n. Pero yun yung tanong eh. Kaya lang hindi nga na masyadong kortong-kortong. Forward natin sana. Pero kaya ko siya naintindihan dahil may Yung merong pahayag ang ombudsman na shut up. Wala akong nakikita na violation ni BP Inday Sara na dapat siyang kasuhan. Very clear. Pinapa-shut up niya yung DOJ. Anong ibig sabihin nito? Malaking pag-asa po. Sa akin lang na mawawalang saysay ang mga isinasampang kaso ngayon for two reasons. Una, granting na totohanan yung desire ng Malacanang, desire ng Palasyo na huwag i-impeach si BP Sara dahil
ma-distract lang tayo. So that's a good development kung totoo. Tapos, may nakapagsabi na ang advice daw ni Secretary Juan Ponce Enrile na let's cool off things. For the sake of country, for the sake of everything, cool off. Di ba, laylo na lang, wag mo na. So, kung ang Pangulo, sinusunod niya na yung advice ni Juan Ponce Enrile, kasi napagdaanan na ng Marcos family. Biglang sumabog ang taong bayan, nagalit, nag-EDSA, nag-people power, wala ang Marcosinho. Na-exile. Baka yun ang tinitignan na huwag nyo nang galitin ang taong bayan. Let bygones be bygones, huwag nyo nang impeach, huwag nyo nang kasuhan, pabayaan nyo na lang. Tapusin ang termino ng bawat isa, 2028 na lang ang usapan. So kung ganito, isang ano lang ng Pangulo, i-withdraw ang mga kaso or pwedeng ituloy ang kaso, kailang ang resulta, dismiss ang kaso. So, sana ganito ang mangyari. Para, wala na, tama na ang bangayan sa politika. Mag-focus sa mas importante, yung paano pababay ng presyo ng pinakamalaking cancer ng Pilipino. Dahil pataas ang presyo, yung inflation. Paano magkaroon ng maraming trabaho. Itong nangyaring bangayan sa politika. Mayroon pa bang mga mamumuhunan, foreign investors na pupunta sa bansa dahil sa ganitong kaguluhan? Wala. So, sinong kawawa? Pilipino. Walang trabaho. Mapipilitan ng mga Pilipino mag-OFW, kawawa ang pamilya. So, sana manaig si Ombudsman Martires na makialam na siya at i-take over lahat ang investigation kasi may powers ang ombudsman yan. Pag kinuha na ng ombudsman yan, wala na, basura na ang kaso. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!